Ngayon po ay konsistuhan ang sa Hallelujah, puri ng Panginoon, hallelujah, ang sikat ng araw, hallelujah, na ay meron ka kasita, at hindi natin na isang puso ang ating gagawin sa ating pagsamba sa Panginoon. At i-offer natin yung buong lakas, buong gusto, buong kaluluwa sa pagsamba natin ating Diyos. Muli ng Diyos, tayo magbasa sa Isaiah 11, Isaiah 11, verse 1 to 10. 10 lang. Muli ng Diyos. Tandaan na ba ang lahat? Hallelujah. Ang mapayapang kaharian. Ang pangakari ng Angel ni David ay nalagot na parang punong kahoy na natulog. Ngunit ang langit niya ay hinitaw ang isang hari tulad ng supling mula sa isang tuon. Mananahan sa kanya ang Espiritu ni Yahweh, bigyan niya ng katalinuhan ng kaalaman at kapangyarihan, ang karunungan at takot sa Panginoon. Pagkalaki niya ang tumalima kay Yahweh, hindi siya hahatol ayon sa nakikita o patay sa narinig ng iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga luha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga panghawa. Ang salita niya ay parang tungkol ay papalo sa kanlupi. Ang hapon niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapakan ang pairali niya sa kanyang pamanghalan. Manitirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Ang magsasama ang buya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila ay batang kambing. Ang baka at ang oso ay magkasama ang manitirahin. Ang mga anak nila ay magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang yung toro. Maglalaro ang batang asusunin sa tabi ng longga ng amas. Hindi maano ang bata kahit laruin ang ulbo. Anong mananakit o mamiminsala sa nangasaklaw ng banal ng dulo. Sapagkat kung paano magpulo ng tubig ang karagatan, talaganap sa buong lupain ang pagkilala ng Yahweh. Sa araw na iyon, isisila ang hari mula sa kanin David ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayan tutungo sa banal na ito upang pangaralan siya. Purihin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Salamat po, Lord. Hallelujah. Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kay hari namin gawa ang langit at lupa. Purihin mo nga po. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga Lord, salamat sa amin. Lord, sa aming pagkahinga, sa physical, Lord. Maraming salamat at biyang po kami, Lord. Kalakasan. God, hallelujah. Isang ngayon yun, upang sumangka, upang sa kamang ikaw, Diyos, purihin ka, upang italagala ang buhay ng Diyos, upang makinig ng mga kapaligiran, Panginoon, ang kami ay tumasama, sa tulay ng Diyos, hallelujah, Diyos, hallelujah, kami ngayon magpakailaman, Diyos na mabuti, hallelujah, Panginoon, dapat purihin, tanggapin, hallelujah, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. Kinala ka namin, Lord. Hallelujah. Tayo ang tubos ng mga kasalanan. Hallelujah. Ibigay sa kami ng buhay
dahil sa iyong katulungan. Ngunit mga po Diyos, samahan mo kami pagsama, Lord, na tuloy ka namin, Lord. Hallelujah, masama. Kabuong kami namin, ng buong puso, buong kalakasan, at buong pag-iisip, aming pagsama. Pasama namin sa Espiritu at katotohanan mo. Hallelujah. Oo, namin magsama sa iyo. Sana ng mga dako sa mga kapatid ng Panginoon. Lord, patuloy, Lord. Hallelujah. Ay, isang aming mga nalimunin, Lord. Masambahan namin, Lord. Espiritu at hallelujah. Salamat na po, Lord. Patawad, Lord. Hallelujah. Patuloy kami. Patuloy, Lord. Magpasako, Lord. Pagkinakupan ng nagkakata. Kupan. Gabayan mo kami pa. Hallelujah. Magpasala ng pag-isoy ba kami pa. Ay, nagyan naman. Nandito kami, Lord, na hanggang kami, Lord, humingi ng tawad sa inyo. Palinis sa inyo. Dahil ng araw na ito, Lord, hallelujah. Yes, that's good. Hallelujah. Uli ka nga, Lord, naman patuloy ang magiging magpahong sa inyo, Lord. Ang aming pag-aatake sa inyo. Bawat gawin na namin ang physical na katawan ay naalay namin ngayon sa inyo. Salamat o banal na Espiritu. Hindi ko kami iniwanan. Gamit na kasama ko. Hallelujah. Uli ka nga po, Lord. God is great. God is good. Hallelujah. Almighty. Hallelujah. Diyos na kapag-dapat. Hallelujah. Uli ka nga po. Kaya pa sa ating kapatid. Patuloy mo. We give you glory, God. Honor and praises, Lord. Hallelujah. Uli ka nga po. Pagsamba, buong pagsamba, buong pagpupuli, buong kalulati. Yan at para sa ito. Sa mga ganito. Muli mo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Muli na Panginoon, tayo namin. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Madalang ang sa ini, sabi na pag-iarap patuloy na pagsama sa ating Panginoon. Hallelujah, natin yung galis natin, sana tayo naroon, sana tayo ng pwesto, nakapwesto ngayon. Ang importante ay ituon natin ang ating pagsama. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah.
Every morning when you wake up, each you realize just the heartbeat is what I want. I want you more,
Wednesday na ito na nga ang buti na talaga din sa iyo. Pero ang kapatid mo, ang trabaho ko pa pero nung Sunday na yung mag-church tayo dito, pag-akyat ko pa lang, ipag-usap na pero hindi ako pupalagay na, hindi ako makauwi. Kung gano'n parang lalo na blessing nila sa akin. At isang na ako sa pinet. Ang dena. Pero sige pa lang, next sa kami noon, alam ko Lord, at ako napapagod ako. Sabi ko, sabi ko gano'n, may manumilan pa ako para sa akin sa araw. After na, pagbabago ng ayun ko parang sa hindi sa ano din away ako di ba kami ba na sa mga gano'n wala ako naging parang wala ako may mobile lahat kaya sabi gusto nga niya Tuesday ay yung Monday mo na Monday Sunday na nakakanda kaya sabi ko Tuesday na yung tayo kasi biglaan ito sabi ko nagamit ako nakita nila ako tingkain na tatanggitan mo pagbalik ng opportunity mo na yun, di ba, na may pag-pray, may ilawin dati yung natulog na prayer na sa this morning, balik mo na especially ang huling huling na huling nalaman ko, bago na kami, sabi ko gano'n, yung mga nalaman ko doon na yung bali isang kaaway doon sa bali, sabi ko,
pinag-trend ko yun, halos hindi ko makala, parang ako ang maiinis na yun, kung hindi matatalo ng Panginoon ng kaaway. Pero sabi ko, sabi ko na, ang sarap sa Panginoon, sabi ko, meron. Kaya Lord, sabi ko, yung daw kita na, ano na, sabi ko, sabi ko, mag-patient sa kung ano kayo, sabi ko, hindi lang ako nananalangin para sa pagkakas natin. Sabi ko, tulungin natin yung birthdays na nakapulupot sa mga kamag-anak ito. Pero although hindi na po yung ganun kalagi sa birthdays of example. At tapos yung prayer, sabi nila, praise the Lord, hallelujah, napaganda sila. At masaya kami na nagsiwalay. Kaya puri ng Panginoon, may purpose talaga ang Panginoon. Kahit ang maiksing panahon yan, pero may purpose yun, bakit yung hinayaan mabukas lahat yun para sa kanila at nilulong sasagupan ako ng 45 degrees na init doon. Praise the Lord. Hallelujah. Iningatan ako ng Panginoon, although nararamdaman ko yun na nahihilo-hilo ako dahil sa ganitong oras, hindi ka na makalabas ng bahay dahil sobra mapapasok ka talaga sa init ng panahon. Tinalang nakaburol sa St. Peter yon. So doon kami naglagi ng 2 araw na halos hindi kami lumalabas doon. Lalabas lang kami pagka 6 o'clock. Hindi pa pwede ng 5. 6 o'clock talaga yung wala ng araw. Puri ng Lord at buong puso nagpapasalamat ako at ganun pa rin, madaming naayos, yung sa aming mga mana doon, naayos ng Panginoon, naisabi na ng auntie namin, na huling auntie na namin na nabubuhay, na 76 years old, yung sa pamana namin doon, purihin ang Panginoon. Kahit maliit lang yung nalote, pero isusubdivide niya na yun. Hallelujah. Sa pamagitan ng kanyang finances niya, siya ang mag-aayos ng lahat ng yon. Kami ang bahalang magpatayo. Purihin ng Lord. Napakabuti talaga ng Panginoon dahil from nothing talaga ako, walang-wala. Kahit sabi ko, kahit pamasahe 2,000, wala talaga ako, Lord. Sabi ko gano'n. So pagdating noon, alam nyo, doon ko din na-enjoy, tuwang-tuwa ako doon sa senior citizen ko dahil ang pamasahe doon 1,000, 20%. Sabi, may 200 na sabi ko, di yun pumapatak lang ng 1,600 pala yung pamasahe ko at yung pera na yun ay binigay pa nila ang sukli sa akin. Purihin ng Panginoon, napakabuti ng Lord. Kaya sabi ko, masarap, parang nakakatakot na sabi nga nila, nakakatakot na daw maging senior. No, napakasaya pala. Purihin ng Lord. Ngayon ko talaga na-appreciate ko na for October, November, December, January, February, March. Mula nag-senior ako, talagang half a year pa lang naman ako naging senior, pero nai-enjoy ko na. Purihin ang Panginoon. To God with the glory. Salamat sa pag-iingat, lahat ng provision, at na yung nakatitirang pera ko nga, naubos sa kabibili ko sa 7-Eleven ng tubig. Dahil hindi maganda ang tubig doon, kumukulo ang tiyan ko, kailangan bibili ako ng mineral water sa So 150 yata a day yung nabibili ko, ilang litro yun. Kaya, pero salamat sa Panginoon dahil lahat pinrovide ng Panginoon yun. To God will glory, tunay nga, napakabuti ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Purihin ng Diyos, napakabuti ng Lord. Babatiin ko lang yung mga nanay ngayon, Happy Mother's Day, no? Napakabuti ng mga nanay ngayon, eh. Dahil araw nila ngayon, di ba? Andun sa Kawikaan 31 verse 10, sabi, napakahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa halagang ginto ng halaga nila. Pero kung tustusin sa akin lang, mabuting asawa kong talagang nakakilala kay Yahweh. Yun, ando sa 31, 29, 31. Hanggang nakapakabuti ng Lord. Kaya binabati ko mga nanay ngayon na sana maging tapat
kayo sa inyong asawa, lalo sa mga anak. Sa lahat po, maging tapat kayo. Purihin ang Diyos. Meron pa po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po ang Diyos ay nanay at tatay natin yan eh. Kaya kung mawalan man tayo ng nanay at mawalan man tayo ng tatay, meron tayong tunay na nanay at tatay. Yan. Siya yung lumikha sa atin. Hallelujah. Meron pang magpasalamat. Salamat syempre sa mga nanay dahil ang mga nanay daw po ay hindi lang siya underpaid. Ano pa siya? Ano bang tawag na? Hindi siya mabigyan talaga ng yung nararapat na appreciation and pansin. Kasi ang lalaki, pag katapos magtrabaho, di na yung nagtatrabaho sa bahay. Oh. Tapos ang nanay, pagka nabuntis, ay kalahati ng buhay niya nasa hukay, sabi nga nila. Tapos pagka nanganak naman, sa kanya din yung intindihin na alagaan. Yan. Pero ngayon medyo nagbago na, no? Partnership na talaga. No? Dati kasi yung tatay, pagdating sa bahay, nag-good time na yan, medyo nag-relax-relax. Samantalang yung nanay, wala man lang, relax-relax. Kasi 24 hours, hands-on siya sa pangailangan ng pamilya at pangailangan sa tahanan at sa bahay. Kaya yun ang lugi. Tapos, wala siyang sweldo kasi ang ibibigay sa kanyang pera, yung pangangailangan ng pamilya, hindi yung pangangailangan niya. Kaya nga pag susweldohan mo daw ang nanay, hindi mo daw makakayanan sweldohan ng nanay. Yeah! Wow, priceless. Priceless ang ang value ng kanyang pagiging nanay. Amen. Kaya sabi mga nanay diyan, ano ba yung mga nanay diyan? Yan. Hooray sa mga nanay. Yan, sa inyo blessing. Amen, amen. Nung ako yung may nanay, hindi ko na halos patandaan. Mas matagal na akong buhay na may na walang nanay kaysa sa mayroong nanay. Kasi namatay mother ko, 20 lang ako eh. So, ngayon ay 62 na ako. So, 42 years ago. Hindi ko na masyadong matandaan. Pero hindi ko malilimutan yung isa sa mga pangako ko sa mother ko. Sabi ko, Mami, pagka ako'y nagkatrabaho, bibilhan kita ng washing machine. So kung 40 years ago po yon, anong taon po yon? So 2024 na ngayon, minus 20 is 2014. 2012, no? Tama ba? Taon. That was 40 years ago, 40 to more than 40 years ago. Pinangakuan ko siya ng washing machine. So namatay siya na hindi ko siya nabilhan. Yun ang pinaka regret ko, no? Sayang. Anyway, ganun talaga. Kasi ang mami ko, nung bandang medyo malaki na ako, 20 years old na ako, ang ate ko ay may asawa na. Tapos ang kapatid ko sumunod sa akin, may asawa na rin. Kaya ako lang yung nag-isa na yon. At 18, so 16 ako, nag-asawa si ate ko. At 14 plus 3, 17 ako, nag-asawa yung ate ko. Sino ba nauna? Halos magkasabaya pala. Yung sinundan ko at sumunod sa akin. Halos nagpanabay. So, mahalin niyo yung nanay niyo habang yan pa yung nanay niyo. Pansinin niyo naman ang mga sakripisyo. Yan.
Although hindi lahat ng nanay very hands-on no? Hindi lahat ng nanay hands-on. Misal yung mga career woman ngayon, no? Hindi masyado hands-on. Pero hindi na hands-on masyado sa bahay. Minsan yung lalaki na talaga mas masarap magluto, mas magaling maglaba. Iba na rin ngayon. Oo, baligtad na. Change role naman yun. Exchange role ang tawag doon. Pero mahirap din kasi mag-exchange role kasi pag nabuntis ang babae, paano? Hindi naman ang lalaki ang magdadala. Di ba? Kaya pag career woman siya, nagkakaproblema siya sa career niya at sa opisina niya at sa ano. Pero purihin ng Diyos, kapag government employee ka, 3 months po ang leave ng nanganak. Kaya, hooray! Hooray to the to the government of the Philippines. Okay, hallelujah. So tayo tutuloy sa pag-aral ng Banal na Espiritu at ngayon ay so nung nakaraan ay paano maglakad o maglakad sa Banal na Espiritu, dapat naglalakad. Yung mga expectation sa atin ng una ay ang salvation, no? Role of this Holy Spirit sa salvation at sumunod ay yung role ng Holy Spirit sa ating life o sanctification. So ngayon ay pag-aralan ulit natin sa repetition of lessons pero gusto kong magkaroon kayo ng talagang understanding ng baptism in the Holy Spirit. So yung sa Joel, nandun yung coming o outpouring of the Holy Spirit. Pagdating ni Jesus at saka ni John, ang ginamit nilang term ay baptism. No? Sabi niya, I will baptize you o I baptize with water, but the one who is coming will baptize you in the Holy Spirit and fire or with the Holy Spirit and fire. So, andun yung pumasok yung term na baptism na ang tanging nagkaroon lang ng doktrina about baptism in the Holy Spirit ay ang mga Pentecostals. Sa mga evangelicals, sapat na sila, yung ma-born again sila, at kay Bill Bright, sa Campus Crusade, ay meron din infilling of the Holy Spirit. Kahit sa ibang evangelicals. Ang tawag doon ay kapuspusan ng banal na Espiritu. No? Pero yung bautismo ng banal na Espiritu, tayo lang ang nagkaroon ng pagtanggap sa doktrina na iyon. Which is, parang interchangeably used naman. Pag sinabi, kasi nung mabautismuhan na o bumaba na ang banal na Espiritu sa mga apostoles, 120 yon, hindi na sinabing, and they were baptized with the Holy Spirit. Hindi na. Ang sinabi, and they were all filled with the Holy Spirit. Kaya ako, and they all, sabi niya, and they all speak, and they all glorified God with other tongues. Nagpuri sila, nagpasalamat sila sa Diyos, nagsamba sila sa Diyos sa pamagitan ng iba't ibang wika. At hindi ko alam kung palit-palit ang wika na yun o bawat isang tao iba yung winiwika. Pero sabi naman nakapaligid doon, bakit natin sila naririnig sa ating wika? So, yung sabi nga ni Pastor Butch Conde, palagay niya, ang himala nasa tenga. Kunyari ako Pilipino, naririnig ko sinasabi nila, Pilipino, Tagalog. Kunyari ako ay Greek, ang naririnig ko sinasabi nila ay Greek. Nagpupuri sila sa language ko. Sabi naman nung isa, hindi sa language ko. Ibig sabihin, nagpupuri sila sa language natin. Pag tinignan mo yung senaryo, kasi hindi magsabing, parang sinabi mong, purihin ng Diyos. Tapos sa English, praise the Lord. Tapos sa Ilocano, Diyos agyaman. Pagdating sa Bisaya, salamat sa Ginoo, Tagalog lang. Papuri sa Diyos. Wala? Wala sa Bisaya? Yung parang ganun. Tapos, ang bawat isang tao, no?
ay nagtataka. Sige, punta tayo sa Acts 2. Kung bakit nagkaganon. Punta muna tayo sa, saan ba? Hindi ko maalaman yung Tagalog ng Acts gawa pala. Nawala, nawala na sa utak ko. Pasensya na, medyo meron na tayong senior citizens. So sabi daw, when the day of Pentecost had come, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven a noise like a violent rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting, and there appeared to them tongues as of fire. Tama ba? Sa tama. Distributing themselves, and they rested on each one of them, and they were all filled. And they were all filled with the Holy Spirit. No? So, nandun yung pagkakaiba ng salita, the term used. Pero alam naman natin, noon sa nakaraang pinag-aralan natin, no, sa 1 Corinthians, sabi, we were all baptized into one body with the Spirit. Diba? Sa 12:12. Tapos, sabi ni John, somebody who is coming, and that is Jesus. Ang binasa natin kanina sa reading ay about Jesus and the role of Holy Spirit sa life niya or their connection. No, yung connection ng Holy Spirit kay Jesus. Yan doon yung sa Isaiah 11. Yan yung kaya yun ang binasa natin. At sabi ni John, mayroon darating na magbabautismo sa inyo sa banal na Espiritu. Tapos bago magkaroon magkaroon ng outpouring of the Holy Spirit, ay sabi ni Jesus, receive the Holy Spirit. Pinatanggap niya yung Holy Spirit sa mga apostles niya. Yung original apostles sa 12. So, pera lang ang si Judas Iscariot. So, na-born again sila. Tapos, all of a sudden, sabi niya sa Luke, sabi niya, huwag kayo munang alis sa Jerusalem, hintayin nyo. No? Sabi doon. So, siguro, kung titignan natin sa Luke, di ba yung Luke? Andun na ba yun sa Luke? Sa Luke ba yung sinabi ko sa inyo dati? Natatandaan nyo ba? Sabi doon, di ba? Ay, nangyari. Sabi dito sa Luke 2, Luke 24, isusugo ko sa inyo ang banal na espiritong ipinangako ng Ama, kaya manatili kayo rito sa Jerusalem hanggang sa dumating sa inyo ang kapangyarihan mula sa langit. Di ba? Yan yung Luke 24 verse 49. Kaya pagdating sa Acts, yun natupad. So natupad yung sinasabi sa Joel, natupad yung sinasabi ni Jesus sa gospel, at natupad doon sa gawa. Kaya ang tawag diyan sa libro na yan, gawa, dapat ang kompletong title ng book na yan ay gawa ng banal na Espiritu. Kasi diyan nagsimula yung pagkilos ng banal na Espiritu. At tayo po ay nasa ilalim ng pagkilos ng banal na Espiritu hanggang sa kapanahunan na ito. We are under the dispensation, the management, the rulership of the Holy Spirit. Kaya dahil wala na si Jesus, no? So si Jesus nag-ano lang siya dito, nag-reign lang siya o di pa siya nag-rule, no? Nandito lang siya nung 33 years lang 'yon. Tapos after that ay dumating na pinagkaloob niya, pinadala na nila ng Ama ang banal na Espiritu. Kaya tayo ay namumuhay sa ilalim ng
ng dispensation o tawagin natin kapanahunan ng banal na Espiritu. Pagkatapos po ng kapanahunan ng banal na Espiritu, wala na pong susunod. Kasi tatlo lang po yung persona ng ating Diyos. Tayo manalangin. Father in heaven, we are glad, O Lord, being with you and you being with us through the presence of the Holy Spirit. And Lord, hindi ko gustong presensya lang, Panginoon, ang maranasan ng aking mga kapatid, kundi pati na rin ang kapangyarihan na nagmumula sa inyo, banal na Espiritu, na tanging pinagkaloob ng Ama sa magitan ng Anak. Kaya salamat po. May we hear you. Sabi nga nung nag-speak sa yung written word, nawa, Lord, ay magrema. Magkaroon po ng illumination and revelation sa hearts ng bawat isa na makakarinig at makakabasa ng iyong salita tungkol sa banal na Espiritu. Purihin ka at sambahin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So sabi niya sa Matthew 3:11 ni John, somebody will come who will baptize you with the Spirit and fire. That is John the Baptist. At dito naman, si Jesus mismo nagsabi sa Luke 2:38-39 hanggang 49 ay, tingnan nga natin yan, 38. Sabi dito ay, pero nagulat siya, natakot sila, akala nila multo nakita nila, kaya sinabi nila kay Jesus, bakit kayo tatakot at bakit kayo nag-alilangan? Ako talaga ito, tingnan ninyo ang mga baka sa mga paa, sa mga, tama ba yun? Nasa Lucas ba ako? Nasa Lucas ba ako? Nasa gawa dapat, nasa gawa. No? Ay, sabi dito, sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritong ito ay ipinangako para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng taong mas malayo sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos na magsisilapit sa Kanya. So yung availability ng banal na Espiritu is for everybody who will seek the Lord, who will call upon the name of Jesus, who will seek, who will desire, no, for the infilling of the Holy Spirit. No? Why? Because of the promise. Kaya sabi dito, sapagkat ang banal na Espiritu ay ipinangako para sa inyo. Nung pong ako'y galing tayo sa Methodist, ano? At tayo, naniniwala tayo that time at kahit ngayon na napupuspos naman ako ng banal na Espiritu. No? At dahil meron tayong prayer, ang sabi natin, kailangan lang natin, wala tayong unconfessed sin. Wala tayong kasalanan na hindi natin inaamin sa Diyos at talagang tinatalikuran. At pangalawa, ay lagi nagdi-desire tayo. Lagi tayo naghahanap sa presensya ng Diyos. Nagugutom tayo sa presensya niya, sa pagkilos niya, sa salita niya. No? Andun tayo lagi sa panalangin. At ang pangatlo ay kailangan lang humingi. Kasi pag humingi ka, ikay bibigyan ayon sa kanyang kalooban. At ang kalooban ng Diyos, tayo lahat ay mapuspos ng banal na Espiritu. No? At pagkatapos tayong mag-ask o humingi o manalangin, anong kailangan? Tanggapin daw ito ng merong pananampalataya. Claim it by faith. Kuya sinabi, Lord, fill me with the Holy Spirit. Thank you, Lord. Right now, I know I am filled, I am controlled and empowered by the Holy Spirit. So, yun po yung teaching ng usually mga evangelical. At alam naman po natin yun. At naniniwala din tayo doon kasi naranasan din natin. Pero, nung ako po yung maging Pentecostal pastor, sabi ko, Lord, hindi ako magtatagal dito dahil hindi ko naman na-experience yung na-experience nila na baptism na tinatawag with speaking in tongues as the initial evidence. Kasi yun ang doktrina natin. Although, ang encouragement ko sa inyo, isik ninyo para maranasan ninyo kayo mismo. No?
Kasi sabi dito, it is the Spirit that gives utterance. Kung talaga kayo ay dinatnan o binato o pinuspos o nilukoban, no, ng kapangyarihan, you can. You can do that. Pero not by your own and on your own, but by the enablement of the Holy Spirit. At ang nangyayari na lang po ngayon ay, kunyari kung ano po yung nabigay sa iyo nung unang-una, yun na lang po ang na-utter nyo pagka kayo nag-outflow o nag-overflow sa prayer o sa Holy Spirit. Kaya pagsasabihin nyo, ba't paulit-ulit? No? Kasi ganun ang nangyayari. At karaniwan po ng pagsalita ng ibang wika ay karaniwan po ito ay pagpupuri at pananalangin sa Diyos. Hindi po to prophetic utterance. Kasi iba po ang prophetic utterance at iba ang tongues. At hindi rin po iyon ang interpretation. So magkakaiba po yun. So yung prophecy, hindi yun po yun ang interpretation. Pag interpretation po ng tongues ay interpretation of tongues. Pag in-interpret po, usually, papuri sa Diyos. Kaya nga po sabi ko sa inyo, nung ito'y maranasan ko, nasa isip ko, nagsasabi lang ako ng salamat, Panginoon, purihin ka, hallelujah, hallelujah. Pero iba na po pala yung lumalabas sa bibig ko. At napansin ko yun kasi conscious naman ako eh. Hindi naman ako tulog. Hindi rin naman ako comatose. No? Iba na pala sinasabi ko. The moment na. Pero nasa isip ko, nagpupuri lang ako sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hanggang sa nakita ko, napansin ko, thank you Lord, thank you Lord. At inalaw mo na ma-experience ko to. Kasi sa isang pastor nagsabi sa akin, sabi ko, Pastora, may problema ko eh. Sabi ko, sabi niya, anong problema mo, kapatid? Sabi ko, kasi ako, hindi pa ako naka-experience ng infilling or baptism with speaking in tongues. Siguro kasi, sabi niya, siguro kasi iniisip mo, hindi mo naman kailangan. Yeah. So, nag-isip ako, ganun ba? Pero kung gusto mo, isik mo. Yeah. So, sabi ko, Lord, kung na-experience ng first apostles, hindi lang yun ng 12, 120 po yun. At hindi lang po sila naka-experience, madami pang grupo for the third time and fourth time, naka-experience ng baptism ng Holy Spirit na nakalagay sa Acts. So, ibig sabihin po, hindi naman kailangan na ilista o isulat nila yung history sa Bible throughout our generation, di ba? Hanggang sa ang birth ng Pentecostal Church, ayun nga nagkaroon sa Street of Azusa na isang tao na nag-hunger sa pagkilos ng Diyos at merong isang nag-speak. Grabe, di ba? So parang pinaranas ng Diyos. Kaya nga ang doctrine natin, although strictly speaking, pag ang doctrine natin, kapag Pentecostal ka, you must experience it. You must experience it. Pero para sa akin, nasa sa inyo kung gusto niyo maranasan o hindi. Pero kung kayo ay tinawag ng Diyos sa paglilingkod at dito kayo sa ilalim ng church, ng Pentecostal Church na Assemblies of God, you must experience it. Or else, hindi ka para dito, doon ka sa mga evangelicals. Na hindi natin sinasabi, palagay ko, napupospos din sila ng banal na Espiritu. Pero sa akin, ang gusto ko yung maranasan natin, yung naranasan ng mga unang apostol at unang mga believers. Kaya nga sila, yung giftings nila, grabe, di ba? Yung giftings. Iba-iba. May healing, may miracles, may word, gift of knowledge, gift, ang daming gifts. No? Kasi yung ang outpouring, it is for the ministry. Yung baptism of the Holy Spirit is for the ministry. Kaya kung gusto nyo gamitin talaga sa ministry, kailangan ma-experience nyo itong outpouring of power o the infilling of power. No? Meron akong narinig doon na mga tumutugtog. Ang gagaling tumugtog pero parang walang dating, di ba? Sabi sa akin nung kasi masyado kayong fleshly eh. Tugtog kayo,
ang pagtugtog nyo nakadepende sa talento nyo at sa kakayanan nyo. Dapat ang pagtugtog nyo, no? Nakikipag-usap kayo sa Diyos at nag-worship kayo sa Diyos na siya yung inaabot nyo. Kapag gano'n ang nangyari, ang Holy Spirit ang tumutulong. Kasi di ba, the Holy Spirit that teaches us to pray. It is the Holy Spirit that gives us the power to communicate with God. Kaya, pagka sinabing magaling tumugtog, magaling lang. Pero iba yung sinabing nakaka-bless naman tumugtog yun. Nakaka-bless tumugtog. Kasi yung heart nun, yung tugtog niya ay outpouring ng heart niya ng papasalamat, papuri, pagsamba sa Diyos na naglikha sa Kanya. Umibig sa Kanya, tumubos sa Kanya, nagligtas sa Kanya. So yun po yun, makikita nyo yung pagkilos ng banal na Espiritu. Yun po yung kaibahan po. Kaya pag sinabing umawit at magaling, talentado. Di ba? Pero pag umawit at nakaka-touch ng heart, puspos ng banal na Espiritu. Naalala ko yung si Gigi Villa. Gigi Villa. Meron siyang recording bumili ako nun. Kasi ang tagal namin po, inano siya yung iniimbita sa opisina. Bago pa lang ako sa opisina, bago pa rin lang kami lipat doon sa harap ng Santo Domingo. Doon si Gigi Villa, ay na-born again siya. Di ba? Sikat naman siya noon bago siya ma-born again. Meron na rin siyang pangalang, although hindi pa siya sumikat ng todo. Pero na-born again siya. All of a sudden, isa sa mga racket niya, tumakanta siya sa club. Sa club. Uso kasi noon, di ba, ang club. At saka sa mga, mga club na mga Navy club, yung mga ganun, Army club, ganun. So wala siyang ginawa doon, babayaran siya doon para kumanta lang siya. Kanta lang siya ng kanta, wala na nakikinig. Sabi niya, wala naman nakikinig sa akin, bakit ba ako kumakanta? Pero syempre, racket din yun, di ba? Wala namang gustong makinig sa kanya kasi nag-iinuman, nagkikwentuhan, ang lalakas ng tawa, ang lalakas ng Wala, baliwala. Hanggang dahil born again na siya noong time na yun, bandang huli, no? Sabi niya, kaya kumanta ako ng Christian song? That was the time na kumanta siya nalimutan ko na kung ano yung Christian song na yun. Pero it is yung chorus Christian song. Tapos nung kinanta niya yon, after ng performance, sabi niya, this will be my last song. I hope na you like it. Pero this is the first time na I will sing this kind of song. Tapos kumanta siya, this Christian song. Tapos alam na siya. Pagdawa na sa stage, may lumapit sa kanya. Sabi niya, grabe, hindi ko alam kung nangyari sa akin. Parang may humipo sa kanya, nag-touch sa kanya na gano'n. That was the time na-open siya. Sabi niya, hindi na ako kakanta ng ibang kanta, kundi kanta na puro para sa Diyos. Para madaming matatouch. Kaya yung kanta ni Gigi Villa, meron siyang kanta na yung Sweet Holy Spirit, Sweet Heavenly Dove. Kanta niya yan. Sweet Holy Spirit, Sweet Heavenly Dove. Actually, pagka kinakanta ko yun, nagiging kaboses ko siya. Nagiging kaboses niya ako. Kaya sabi ni daddy ko, nagtaka siya. Minsan kinakanta ko yung mga kanta ni Gigi Villa ng mga Christian song. Nagtaka siya, ba't gano'n ang boses ko? Nagiging gano'n ang boses ko. Kasi katimbre siya ng boses. Anyway, doon ko talaga na-appreciate na pag tayo malapit tayo sa Diyos, malapit tayo sa Ama, yung Holy Spirit, kumikilos siya ng malayang-malaya. Kumikilos siya ng masayang-masaya. Kumikilos siya ng makapangyarihan. Kumikilos siya. At nakita ko, a lot of time na experience ko, nung minsan nandun tayo sa, Ila Pastor Rene, tayo dyan, sa theater, sa Sun Theater yan, sa Marikina, yung dyan, anong theater dyan? Santa Lucia. Yeah, dati dyan ang church nila eh. Pero ngayon ang church nila, malapit kala Marian. Oo, doon na sila nakapagtay. Kasi lumipat sila sa Ever. Nung maglipat sila sa Ever, lumipat sila, nagkaroon sila sariling unit dyan sa Holy Spirit, Barangay Holy Spirit. That was the time din na ang kumakanta nun, yung napakatabang doktor, ang ganda ng boses, grabe, di ba? Grabe yung boses, grabe mag-worship.
Hallelujah. Tapos, nung ako'y sabi, oh, lapitan niyo na yung mga members nyo. Ayan, that was the time na nag-lay hands ako. Yung time na nag-lay hands ako, isang lay hands ko doon sa nilay hands ko, tumumba. Tapos nag-lay hands, tapos doon naman tayo sa ICS, nandiyan pa si Pastor Eli Javier, ang ating speaker, at sabi niya, ako yung mga pastor. Paglilay hands nyo yung mga ano nyo, no? Ang yung mga membro para maranasan nila yung baptism of the Holy Spirit with speaking tongues. Ang unang-una lumapit sa akin, pagbaba ko sa stage, kasi pinag-pray muna niya kami, no? Si Pastor Olivier. Nandun ka ba, Ben? Meron tayong banner, no? Kasi kailangan may banner, hindi nga tayo nakakaabot doon sa yung maglalakad na gano'n, may banner na Lord of Glory, ganyan, ganyan. Pero anyway, nakaano naman tayo. Nung pagbaba ko sa stage, ang unang-unang lumapit sa akin ay si Luisa, si Pastora Luisa ngayon. Although, Sister Luisa, hindi pa siya pastor. O, yung asawa ngayon ni Pastor Abet, ni Dave, na pumalis sa namatay nilang pastor. Diyan sa Tasag, God's Grace. Christian, ano ba tawag dyan? God's Grace. Christian Fellowship ata yan. Tapos sabi niya, Pastora, gusto ko maranasan. Sabi ko, binulungan ko siya. Sabi ko, sige, hingin mo ngayon. Oh, Lord, bigyan mo ako, bigyan mo ako. Ano, bigay mo sa akin. At angkinin mo ngayon. Pag sabi kong angkinin mo ngayon, nag-speak siya ng tongues. Tapos, iniwanan ko na siya. Ang sumunod na nilihens ko, si Irene, si Shena. At ang alam ko, nakaranas din sila. Kasi sabi niya, ganun pala yun. Ba't ganun? Hindi nila nalaman, pero conscious sila sa nangyayari. Pero nakaranas sila, na nag-a-utter sila nang hindi nila naiintindihan. Pero ganun, sabi niya, ganun pala yun. Kasi conscious sila, nalaman na. So that was the time na. Pero all you have to, is yung pour your spirit to God. Para, kasi iba yung ma-experience mo talaga yun. Pag na-experience mo yun, talagang alam na alam mo, nakikilos at kumikilos ang Lord. Ibig sabihin, mas open na yung mind mo sa pagkilos niya. Kasi minsan, hindi natin napapansin kumikilos ang Lord, di ba? Kasi close pa yung ating heart sa power niya. Iba kasi yung presence sa power. Tindihan nyo? Kung may presence kayo ng Lord, iba din yung power. Ibig sabihin yung time na nag-move siya, yung time na nag-wake siya, yung time na nag-rouse siya. Andyan siya, okay? Pero iba yung, parang, wah. Kaya nga tawag sa kanya, dynamo eh. Ang tawag dyan, yung power, dynamo ang tawag. Ibig sabihin, nagpo-produce siya ng power. Sa ibang salita, dynamite. Merong sabog. Merong power talaga. Kasi yung Greek term doon is dunamis. Kaya kung tignan mo dunamis, pagka translate mo sa English is about dynamo and dynamite. It is about that power. So iba yung talaga nagra-rouse siya. Iba yung nandyan, at iba yung bush. Nalala niyo yung pagka-klinaw sa pala yung kayang-kaya lang ng telescope, hindi naman talaga mako-close up. Yung araw, gumagano, ang sinag. Pero biglang, boom. Nagbubuga pala yun ng apoy. Boom. Yun yung power. Andan yung init ng araw, pero iba yung pagbuga niya. Gumagano, no? Tapos bumabalik sa kanya. Oo. Ang galing, ha? At sa akin, ang Holy Spirit, mas maano mo yung, ano siya, yung, I mean, the God the Father, or God the Triune God, Godhead. Parang masasabi mo siya parang araw. No? Meron yung physical sun, meron yung apoy na lagablab, at meron yung sinag. Di ba? Yun yung tatlo eh. Pero pag sinabi mo, term, araw lang, di ba? Pero pag sinabi sinag ng araw, lagablab ng araw, o apoy ng araw, at yung mismong araw, yung the sun. S-U-N, the sun. So nakita natin yun. So kailangan natin isik to, no? So yung malaman natin, no, merong nakita natin yung promise at nakita natin yung purpose. Ang purpose niyan is power for
ministry, power for witnessing, especially not only by lip testimony and witnessing, but also by life testimony and witnessing. Life witness. Minsan, lalo na yung mismong character. Hindi lang yung basta yung pamumuhay. Oh, malinis mamumuhay yan eh. Pero yung character naman, di ba? Ano ba yung character? It speaks of one's inner self eh. Hindi lang yung manner of life. Oo, marangal ka mamuhay. Hindi ka nandadaya. Hindi ka pero yung ikaw mismo, how do you express God through you? Paano mo napapakita ang Diyos sa magitan mo? Kaya nga mas maganda kung ang ating ang ating goal ay godliness kasi papunta tayo sa God eh. O kaya sabihin natin Christ-likeness kasi gusto natin makita si Jesus face to face. O sabihin natin na spiritual. Yan na lang. Spiritual. Ibig sabihin, pinangungunahan at binibigyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Yan yung ating mga life goal talaga sa ating sarili bilang mga anak ng Diyos. So there is the purpose. Purpose is for the power for witnessing. And number 3 is the proof. Tayo po, yung proof of baptism in the Spirit ay yun na nga yung initial evidence lang yun. Kaya sabi ko, siguro kung sasabihin natin to sa mga pag-aaral ng gospel o ng scripture, yung baptism of the Holy Spirit is the first infilling of the Holy Spirit. Pero paano kung alam mo na na-feel o nakokontrol ka na, no? Ano ibig sabihin ng infilling o kapuspusan ng banal na Espiritu? Nakokontrol ka at nabibigyan ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pero hindi ka naman nagsalita na ibang wika. Diba? Kasi evangelical, yun din, they accept that. Tayo lang talaga naghahanap na merong initial evidence. At kaya sa akin, sa aking experience, sabi ko, Lord, gusto kong ma-experience yun. Yung may initial evidence of the baptism of the Holy Spirit. Kahit alam ko noon na ako ay napupuspos din naman ng banal na Espiritu. Ang nakita ko, iba yung level. Iba yung level ng kapuspusan ng banal na Espiritu na hindi mo naranasan yung initial evidence. Kasi ganun talaga. Kaya nga, sabi ko sa inyo, isa sa mga hinangaan kong Baptist pastor, hindi ko alam kung fundamental siya or reformed. Isa siyang bishop ng Baptist Church at isa siya sa mga spiritual advisor ni Gloria Arroyo nung araw, si Pastor Bishop Cesar Ponsalan. Kaya ang tawag niya sa sarili niya, Bapticostal siya. Kasi naranasan niya yung power ng Holy Spirit kahit sa crusade nila. At nahuli pa ng recording. Sabi niya, hindi ko ginawa yun. Praise the Lord, hindi niya ginawa. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ang gumawa. Ang Diyos ang gumawa. Pag sabi niya, niya ng panalangin, pag kampay niya ng kamay niya, nagpulasan daw, nagtalsikan po yung tao. Ang taas daw ng talsik. Hindi lang po na-slain. Parang may sumabog. Boom. Tumao. Siya nakapikit. Kaya makita niya yung recording, namangha siya. Kaya sabi niya, naniniwala ako, yung empowerment ng Holy Spirit, grabe. Kaya nga sabi niya, Bapticostal siya. Kasi yung mga Baptist, number 1 doctrine yan, nag-cease na yung gifts ng ganyan, yung speaking in tongues, yung ganyan na speaking gifts, prophecy, mga speaking gifts, interpretation, nag-cease na sa kanila, nag-stop na. Ibig sabihin, hindi na kumikilos ang banal na Espiritu tungkol doon. Tayo, hanggat hindi tayo nakakarating sa langit, hindi titigil siya doon. Kasi po, ang dispensation ng Holy Spirit, titigil lang po yan kapag kinuha na ng Diyos ang kanyang mga anak sa mundo. Kasama po siyempre ang presensya ng banal na Espiritu. Babalik sa kanya. Kaya magtitigil. Pero, parang Old Testament ang style. Maano-ano pa rin yung Holy Spirit. Hindi nga lang nag-i-indwell.
Kaya madami pa rin pong maliligtas kapag nagkaroon po ng one world government na Antichrist, madami pa rin masisave. Kasi marirealize nila, totoo pala yung pinapangaral ng mga born again. That was the time doon sila magre-repent at kaya na nilang kahit mamatay sila dahil wag lang mapunta sa kabila. Bakit? Dahil nakita nila nag-disappear. All of a sudden, kunyari, na-rapture ako, all of a sudden, biglang microphone. Wala na. Wala lang tao. Kaya sabi na nila, mahirap magkaroon ng pilot na born again. Kasi baka mamaya habang siya nagdadrive ng aeroplano, biglang nawala siya. Eh di dapat i-auto-drive lang niya, auto-fly. Ayan. Kaya lang, nagpa-fly lang yun. Hindi yung pwedeng bumaba. Kasi auto-fly Yari. Eh di pag nawala ng gasolina, bagsak. Ganyan ang rapture. All of a sudden, nagte-text ka, biglang bagsak yung cellphone mo. Bagsak na din pati siguro damit mo. Ba't ganun? Damit na lang natira, tsaka cellphone na hawak, tsaka yung relo. Lahat ganun. Kasi nawala ka na. Nagkaroon ka ng glorified body. No? So yun kailangan ng first evidence para malaman mo, masabi mo talaga ako, napuspos ako ng Banal na Espiritu at talaga merong gano'n na empowerment. Hindi lang kapuspusan, hindi lang controlling kasi tayo in feeling is controlling and empowering. So dapat hindi lang controlling, kailangan din ng empowering. So yung life mo, that is the controlling. Kaya yung meron kang fruit of the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. If you want to be a fruit of the Spirit, sabi niya, if you want to be an apple, you cannot be a fruit of the Spirit because the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Na? Yun. Yun yung aspeto sa pamumuhay natin. Na tayo ay talaga pinapatnubayan ng banal na espiritu. Pero kung tayo talaga gusto natin magamit ng effectively talaga, may blasting. Yun yung empowering. Kaya the Holy Spirit and fire. Di ba? Bakit kailangan dalawahin pa? The Holy Spirit. You will be baptized with the Holy Spirit and fire. Ibig sabihin, yung presence and control and empowering. Kasi iba yung fire. Kasi yung fire, that is power. No? Kaya doon sa first evidence, no? At example yan sa Acts 2:14, Acts 10:45-47, Acts 19:6, Acts 9:16, 1 Corinthians 14:18, and Acts 8. No? Dami example puro sa Acts. Kaya pag sinabi nyo yan, ay, biro mo na puspos sila doon. At pwede natin gawin yan pagka meron tayong face-to-face kung hinihiling nyo ay pwede naman din natin gawin. No? Through the laying of hands ay maranasan natin. Ngayon, hindi natin pipilitin. Kung di nyo maranasan ngayon, again, di ba? Again and again, continue to seek, continue to seek. Kasi ako, ganun din ako, bago ko maranasan, ang tagal kaya. Nandito na ata kami noon, ano, Bena? Nandito na ba tayo noon o doon pa tayo? Doon pa tayo? Nung sabi kong napuspos ako ng Banal Sweet, nagsalita ako ng wika, doon pa tayo sa Calderon. Nakakatuwa lang, kahit na ako hindi ko pa nga naranasan yung kapuspusan ng Banal na Espiritu. Nung time na nagpe-pray kami noon, bago pa lang ang Calderon noon, butas-butas ang bubong at mga dingding. Sabi ko, Lord, sabi mo, hingin lang namin at ibibigay mo kapag hiniling namin ng Banal na Espiritu. So ngayon, hinihiling ko yung Banal na Espiritu. Nagpe-pray pa lang ako ng gano'n. Pagbaba ko ng gitara at pagtaas ko ng kamay, parang bulaklak yan. Ewan ko, kasama ka na nun, Bena. Para silang naka-circle kasi sila. Para silang bulaklak na bumuka. Lahat sila tumumba. Pero lang sa isang babae na hindi ko alam kung sino yon. So dahil nahihiya siya na hindi siya tumumba, umupo lang siya. Yun. Narinis mo yun. Yun yung nakita mo na ano talaga. Boom. Ha, kahit ako nagulat Nagtumbahan lahat sila, tumama lahat sila doon sa kahoy na silya, na upuan.
May nasaktan ba nun? Wala kasi taga-salo eh. Sumakit yun dito. Ba't sabi nila pag Holy Spirit daw anong may gawa, hindi sasakit yung kahit mauntog ka. May sakit din. Hindi kayo sinalo ng angel. Okay na ba ng Espiritu? No? Ganun. Ah, yan na experience ko yan eh. Ay, hindi ko lang talaga ma-experience. Minsan, sinakasama ko ang loob ko, nakasama ng loob ko. Yung healing na instant. Wala pang ganun sa ministry na sa akin ha, na ginawa ang Diyos. Pero sa ibang mga pastor, yun ang giftings nila eh. Kasi, hindi instant. Kasi ngayon, instant ka kasi ang ano eh, pero sabi siya, bakit ba kailangan mo makita instant eh? It's up to Him, di ba? Ang Diyos ang nagbibigay ng kaloob. Sabi niya, according to the will of the Holy Spirit, you will receive the gifts of the Holy Spirit according to His will. Kaya kung ano yung bigay sa'yo sa pagkakataon, at pag kung ano yung magagamit niya, at kung ano yung mag-glorify siya, at kung ano yung purpose niya, doon niya ibinibigay yon yung gifts of the Holy Spirit. Hindi po to yung permanent na hawak-hawak mo na pwede mo gamitin kahit kailan. Kasi ganoon talaga. Hindi talaga ganun. Yung mga miraculous gifts katulad ng healing, at saka yung speaking gifts katulad ng interpretation, tongues, prophecy. Hindi mo pwedeng gawin lang yun basta-basta. No? According to His will yun, biglang gagamitin niya yun. Biglang kikilos siya. So, yun yung gifts. No? So, ang paniniwala no, ginagrasp o ini-embrace ng Assemblies of God, yung evidence nga. Sabi dito, enduring evidence of the baptism in the Holy Spirit is a life which witness to Christ. Talagang masasabi na ito yung gawa ni Kristo. Ito yung pagkilos. God has provided the Holy Spirit for every believer, of course, pero God desires to baptize every believer. Ulitin ko po yun, ano? God has provided the Holy Spirit for every believer. Lahat ng mananampalataya may banal na Espiritu. Amen. Pero gusto ng Diyos ay mabautismuhan tayo ng banal na Espiritu o ng kanyang kapangyarihan. No? And the promise is for you, sabi nga. So, kailangan po, sabi nga, kaya sabi doon ay pouring, sabi nung una. Siyempre, pag pinor sa'yo, para ka nag-shower, di ba? Ano ba feeling siya na nagsha-shower? Diba? Parang pouring of the Holy Spirit. Baptism, yung dumadive ka sa swimming pool. Yun yung baptism. Yun yung pinaka picture nun. Yung feeling, para kang pinupuno sa loob mo. Tapos hanggang sa ito ay umapaw. Yung bang nagsasahod ka ng water sa hindi mo napansin. Ako madalas ako mag-umapaw ng tubig diyan pag kumuha ko ng water sa kitchen ni Bena kasi madilim. Hindi na ako nag-iilaw. Pinapakiramdaman ko na pagka tumataas yung tunog, ibig sabihin tumataas na yung level na ay, tapos na pala. Yun yung tinatawag na feeling. At yun dapat may outpouring. Yun yung outpouring naman. Pouring, baptism, feeling, and outpouring. So kulang to. Kulang to. Ako na lang magdagdag. Outpouring. Yun yun na yung witness, yung outpouring. No? Kasi pinuno ka ng banal na Espiritu, hanggang doon lang ba? Hindi, kailangan umapaw. Yan. And that is for us. Sa heart natin, Lord, mag-umapaw ka. Kaya sabi doon sa Romans 5:4, sabi niya, for the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Shed lang ba? Shed abroad? Kailangan mag-outpour yung love of God. Kailangan umapaw. Hindi pwedeng kimkimin mo lang yung pag-ibig ng Diyos. Ay, ako lang mahal ng Diyos, ha? Hindi kayo, ha? Hindi po. Ganon. Ay, gusto ko ako lang maligtas, hindi kayo, ha? Gusto ko ako lang mabless, ha? Hindi kayo. Hindi po yung kailangan ay outpouring. Merong pag-apaw. Yan. Ibig sabihin, may share mo sa iba. Dadaloy, aagos sa iba. Hindi lang sa'yo. Gawin mo, gagawa ko swimming pool. Para pag-apaw ng blessing, hindi lilipat sa kapitbahay. Di ba?
Oo, sarili mo lang. Hanggang sa malunod ka na, ati kamatay mo. Di ba? So, yun po yun. So, I hope you understand, mga kapatid. Let us seek for the, uh, uh, baptism of the Holy Spirit. Yun po yung outpouring of power. No? Yung outpouring of power. Yan yung blast. Yan yung magwi-witness ka bigla na hindi mo ma-contain yung salita mo. Naku, mahal ako ng Diyos. Ay kapatid, mahal ka ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. No? Tumawag ka sa Kanya. Hindi mo ma-contain sa lips mo. Yung pagsabi mo lang ng mga, magpag-quote mo lang ng mga verses, bigla yan, lalabas lang yan eh. Kapag ka nagagamit ng Holy Spirit, biglang magfo-flow yan. Kaya kailangan punuin nyo yung puso't isip nyo ng salita ng Diyos. Para sa ganun, pag umapaw, ang aapaw, salita ng Diyos. Pero pagka pinuno nyo ng galit ang puso nyo, pag umapaw, papatay na kayo. Ganyan po yun. Yan ang sinasabing controlled by the Spirit and controlled by wine. I hope you understand. And from your heart, pwede kayo sa inyong mga meditation, sa inyong mga quiet time, lagi nyo na itong isisik. Lord, this is something na I want to experience. Alam ko, kilala kita, na-experience na kita. Pero gusto kong gamitin mo ako. Then I have this and I know I need this. The baptism of the Holy Spirit or the infilling of the Holy Spirit. And it's more than infilling. It is the empowering of the Holy Spirit. So tayo manalangin. Ama, nawa ang mga puso ng aking mga kapatid ay bukas na bukas sa mga salita mo. Cause our hearts, Father, to burn, to desire deeply for your power, O Holy Spirit, in our lives. Because this is your purpose. This is your will. This is your desire for all of us, O God. Sapagkat ito magbigay sa inyo ng mas lalong kaluwalhatian. It will give glory. It will cause your name to shine more, O Father in heaven. And the more that you will be exalted, O God. Lalo kang maitataas sa buhay namin kapag nakikita, O Diyos, ang pagsabog ng dunamis o ng presensya ng banal na Espiritu o ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa bawat isa. Let everyone desire, O God, for that empowering. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. At magandang umaga sa atin lahat. Puri ng Diyos. Hallelujah. Salamat po sa ating panambahan ay na-bless ba kayo? Handa natin ang sarili sa ating pagbibigay sa Diyos. Purihin ng Diyos tayo manalangin. Ama, banal na Espiritu, salamat po sa umagang ito. Ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas. Salamat sa mga pinagkaloob mo. Salamat sa araw na ito na ikaw, Panginoon, ang nanguna. Purihin ka, sambahin ang pangalan mo. Thank you, Lord, sa magbibigay, Panginoon, ay maging tanggapin mo na nawa, Panginoon, namin papuri, paghandog pa, salamat sa inyo. Purihin ka, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. At syempre, para sa mga Mother's Day po, meron po ba kayong prepare na surprise para sa inyong mother? Sana may kumanta para kay Mother Dear Walang kumanta. May kanta ka be? Kanta ka na. Ha? Mamaya pa kayong gabi. Walang kwenta. Dapat ngayon.
Sige. Nawa, happy ang mga mother nyo. Make your mothers happy. Paano nyo ba mapasaya ang mother? Babatiin nyo lang ba? O, i-Jollibee daw. O, i-Jollibee na yan. Kay MJS na yan. Gawin niya Jollibee. Di ikaw masasaya kasi ikaw magbabayad. Di ba? Sige, lapitan niyo yung mga mother niyo at ngayon ay i-kiss niyo at pag-pray niyo. Sumabay kayo sa panalangin. Yan. Sige. Lapitan ng mga mother dear. I-view nga natin. Teka muna, tingnan natin yung mga views. Picturean niyo yung mga mother niyo na nakangiti kayo. Ha? Picturean kayo? Asan ang pa-picture? Yan. Layo nyo lapit kayo para doon. Ayun, doon, oh. Ganda doon. Dali na. Ha? Dali na yun. Picturean niyo mga Kita na. Picture tayo. Picture natin mga mother here. Ready? Control. 3, 2, 1. Yun, no? Okay. Okay na. Mamaya naman ulit. Ayun, oh. Mamaya naman ulit. Labo. Labo ba? Okay. Di ba, okay, pagpero natin ang mga nanay. Upload mo, punta mo ba siya? Pag-pray muna natin ang mga nanay natin. At yan ang maging pastoral prayer natin ngayon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ama, salamat. Meron kaming nanay na nag-appreciate din sa amin. Tumanggap sa amin as we are. Number 1 talaga ang nanay, ang tagasalo. Madalas ng problema kasi mas emotional sila at mas nakakaramdam sila ng kabigatan ng bawat isa. Salamat sa blessing ng nanay, sa blessing of having a mother. At sa mga wala ng mother, salamat din naman you are there for us na maging mother din sa amin. Kung nakakaunawa ang nanay, mas higit ka nakakaunawa. Kung nakakapasan ng burden ang nanay, mas higit ka nakakapasan ng burden. Kaya ganoon din ang mga nanay, Panginoon. You are a mother to them. Kaya kung sila, Panginoon, ay nangangailangan din, meron din silang masasandalan, meron din silang makakapitan, meron din silang masusumbungan, meron din sila mamaiiyakan. Kaya salamat sa mga mother namin. Ikaw ang mag-bless, Lord, physically, mentally, emotionally, especially spiritually. Salamat, Panginoon, na pwede sila maging number 1 witness mo sa tahanan ng goodness mo, ng love mo, O Lord. Sapagkat sila talaga nakapagpapakita ng matinding pag-ibig at bigay ng atensyon sa bawat isa na nasa pamilya. O Lord,
Bless them, Father, for us. Kaya salamat, Ama. As you bless them, we will also be blessed through them. Kaya thank you. We give you glory. Pahabain mo ang buhay ng mga nanay, Panginoon, at mabuhay sila, O Diyos. Merong pagpapala mo, pagkasi mo, pagsama mo, protection mo, provision mo, at pagyakap mo sa lahat ng mga nanay. Pati mga kapatid namin ng mga nanay na sa ibang bansa, salamat Panginoon, ikaw O Diyos, ang sadyang nakakaunawa sa mga nanay na yan. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. O, sige, kiss na sa mga nanay. I love you. Sabi sa mga nanay, I love you. Ah. Okay. Salamat po. At patuloy lang natin manalangin para sa pastoral na panalangin. Father, thank you. At lahat po ng pangailangan namin, nakita namin. At sa patotoo ni Ben na nakita niyo, alam niyo kung kailan kayo magpo-provide, O Diyos. Salamat sa pagkalinga sa bawat isa. At sa lahat po ng mga nangailangan ng comfort dahil sa namatayan, provision, O Lord, sa mga nagkasakit at namatayan. Sa mga nagkasakit ay yung healing, Lord, provision of healing, and also financial. Salamat, Ama. Hallelujah. 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 Let your word, O Lord, ay nawa ay dumating sa mga taong parang ulan na bumubuhos na ulan. Upang sa ganon, maging handa ang bawat isa, Panginoon, sa mga darating na kapanahunan. Dala-dala nila ang presensya mo. Sa inyo sila nanampalataya. Sa inyo sila tumatawag at kumakapit. Praise you for everything, O God. Salamat sa buhay na may nanay. Salamat sa pamilya. Salamat, O Diyos, sa bansa namin na tinuturing din namin na inang bayan na nagkukop-kop sa bawat mamamayan. Salamat sa tagapanguna. Salamat sa mga ginagamit mo para sa sangkalupaan na ito, O Diyos, ay lumaganap pa ang iyong pag-ibig, lumaganap ang iyong salita, lumaganap, Panginoon, ang iyong layunin na kaligtasan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Give you glory. Praise you, Father. In Jesus' name, amen. At para sa ating benediction, Lord, Heavenly Father, hallelujah, we give you glory. And for your Son, Jesus, our Savior, our peace, and the Holy Spirit as our companion, our best friend, and comforter. And of course, our strength and power. Be with us. Bless us now and forevermore. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga sa atin. At syempre, picture.